ng quantity supply. Then ay meron na kayong natutunan sa ating naging talakayan kahapon. Ngayon ay tumayo ang lahat at ating papalapakan ang inyong mga sarili. Una ay tuturuan ko kayo at ito ay inyong gagayahin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Heart, heart, love. Ngayon naman ay sundan ninyo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Heart, heart, love. Ngayon ay maaari na kayong magsimbo. Gusto niyo ba maglaro? Opo. Kung ganoon ay meron akong inihandang aktibidad o gawain na aking pinamagatang bunot ko sa buko mo. Dito ay meron akong inihandang mga numero. Ang mga numero ito ay aking ibibigay. At kapag nabunot ang inyong numero, ay kayo ang sasagot ng aking katanungan. Para sa unang numero ay 12. Nakatino kaya ang numero yun? Mila. Ngayon ay pumili ka ng iyong katanungan dito. At iyong basahin. Yan ay iyong basahin. Muna ang katanungan at iyong sagutan. Ito ay pangunahing dahilan kung bakit magkasalungat ang ugnayan ng presyo at dami ng demand. Sa tingin mo, alin dito ang sagot? Ito nga ba ay lobo, damit, party job, or jamon, pagtuto, nandito. Mahusay! Palakpakan niyo siya. At para naman sa pangalawang katanungan ay number 33. Nakanino? No. John Ray. Para sa iyong katanungan, ano kaya ito? Ano kaya ang iyong katanungan? Maaari mo bang basahin? Ayon sa sumusunod, ang halimbawa ang limang scale. Ang halimbawa ng demand schedule ay narito. Sabihin mo, alin rito sa tatlo to ang sagot. Ito ang letter A, letter B, at letter C. Sabihin ko kung mo is quantity demand, letter B. Mahusay, tama ang iyong kasagutan. Bigyan natin siya ng tatlong palakpak. Ngayon naman ay para sa pangatlong katanungan. Kanino kaya ito mapupunta? Number 26. Lori! Maaari ka bang pumunta dito sa harap at iyong tumutin ang kasagutan? Opo. Ano ang ibig sabihin ng simbolong ito? Ayun, dito ay tingnan mo kung ano na ba rito ang tamang sagot. Narito pa sa letter A, letter B, or letter C, or D. Sa tingin ko, letter C, quantity demanded. Mahusay! Palakpakan niyo si Lori. Ngayon ay talaga nang alam niyo ang mga kasagutan, ang mga ideya na ating pinasagot.
Ang konsepto ng demand ay tatalakayin ni Teacher Christina. Maraming salamat, Teacher Irish. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating susunod na aralin. Ito ay ang konsepto ng demand. Una dito ay ang batas ng demand. Kapag sinabing batas ng demand, ito ay isa sa mga pangunahing batayan sa pagsusuri ng demand. Ayon sa batas na ito ay mayroong magkasalungat o inverse na ugnayan ng presyo at quantity demanded ng isang produkto. Ayon dito na kapag mababa ang presyo ng isang produkto ay marami ang magnanais na bumili nito at kapag mataas naman ang presyo ng isang produkto ay ilan lamang ang magnanais na bumili nito. Kung kaya ang presyo ng mga bilihin ay nakabatay sa batas ng demand. At dito na pumapasok ang salitang ceteris paribus. Ano nga ba ang ceteris paribus? Ito ay nangangahulugan na lahat ng ibang salik ay hindi nagbabago o ang ibig sabihin sa Ingles ay all other things remain constant. May mga kalakal na kahit mataas ang presyo ay hindi pa rin nagbabago ang quantity demanded nito. Isang halimbawa na lamang ay ang langis. Kahit mataas ang presyo ng langis, ay marami pa rin ang tumatangkilik nito dahil ito ay isa sa mga pangunahing pangangailangan ng mga nagnenegosyo. Naintindihan ba? Ngayon naman ay dumako na tayo sa tatlong pamamaraan ng konsepto ng demand. Una dito ay ang demand schedule. Ano nga ba ang demand schedule? Ang demand schedule ay isang talaan na nagpapakita ng dami at kayang bilhin ng mga mamimili sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Pangalawa naman ay ang demand curve. Ang demand curve ay grapiko ang paglalarawan kung saan malinaw na ipinapakita ang patuloy na pagtaas o pagbaba ng quantity demanded. Maaaring kurbang pataas o kaya naman ay kurbang pababa, depende sa paggalaw ng presyo o halaga ng isang produkto. At pangatlo ay ang demand function. Ang demand function ay isang matematikong pagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity demanded. Kung saan ang formula nito ay QD equals F o presyo at QD equals A minus BP. Kung saan ang ibig sabihin ng QD ay quantity demanded, ang P ay presyo, ang A ay intercept o bilang ng QD kung saan ang presyo ay 0. Naintindihan ba? Kung tunay ngang naintindihan ninyo ay andito si Teacher John Dave upang magbigay ng aktibidad sa inyo. Magandang araw, grade 9. Magandang araw po, Ginoong Laguno. May mga katanungan pa ba kayo? Wala na po. Kung gano'n, ako naman ang magtatanong. Ano nga ba ulit ang ibig sabihin ng demand? Sir, Irish? ang demand po ay tumutukoy sa dami ng kalakal na handang bilhin ng mga mamimili sa isang takdang panahon. Tama. Ano naman ang tatlong uri ng demand? Sir, Irish? ito po ay quantity demanded, quantity supply, at quantity curve. Tama. At panghuli, ano naman ang ibig sabihin ng substitution effect at ingot effect? Sir, Irish? pag sinabi po natin substitution effect, ito po ay kapag tumataas ang presyo ng isang produkto, ang mamimili ay hahanap ng pamalit na mas mura. At ang income effect naman po ay mas malaki ang kita kapag mas mababa ang presyo. Mahusay. Bigyan niyo ng palakpak si Irish. Mukhang marami naman kayo tutunan ngayong araw at sa tingin ko ay marami kayong aral na napulot. Kaya maglabas kayo ng malinis na papel at sagutan ang inyong pagsusulit. Naititip ko sa pisara. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutan ito. Naunawaan ba? Opo. Kung gano'n ay maaari nyo na umpisahan. Tapos na ba? Hindi pa po. Kung gano'n, kailangan na mga hindi pa tapos. Tapos na ba? Opo. Kung gano'n, mula sa likod ay pagpa sa amin yung papel papuntang harap. At maglabas kayo ng malinis na kwaderno at
isulat ang inyong takdang aralin na ipapasa nyo sa susunod na ating pakikita. Unawaan ba? Opo. Kung gano'n ay maaari nyo umpisa. Alis na ba? Opo. Kung gano'n, kami ay papaalam na. Paalam na po. Ginoong Laguno.